Nagsimula na ang 6 na buwang suspensyon ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Mona Lisa Dimalanta. Ito'y kaugnay ng inihaing reklamo ng grupong Nasicor dahil sa pagpayag umano ni Dimalanta na bumili ang Meralco ng kuryente sa wholesale electricity spot market nang walang pahintulot umano ng komisyon. Ito ay nakadehado daw sa mga consumer dahil naging dahilan ng pagtaas ng presyo ng kuryente. Walang matatanggap na sahod si Dimalanta habang siya ay suspendido. Una nang inamin ni Dimalanta na nagulat siya sa desisyon ng ombudsman. At hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakatanggap ng reklamo. Wala pa namang itinatalaga ang Malacanang na pansamantalang papalit kay Dimalanta. Nagbigay suporta naman ang ilang business groups kay Attorney Dimalanta. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, malaki ang naging papel ng commissioner sa pag-aangat sa local energy sector at panghihikayat sa mga investors na magpunta sa bansa. Binigyang pugay din ng employers group na ECOP at ng Philippine Exporters Confederation ang suspended commissioner. Babala ng mga grupo, malaki ang magiging epekto ng suspensyon ni Dimalanta sa operasyon at autonomy ng ERC. Makakausap naman natin ngayon si suspended ERC chairperson mismo, Mona Lisa Dimalanta. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Magandang gabi po, Ma'am Corina, Ma'am Pinky. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig nanonood sa atin ngayong gabi. Ano po ang inyong masasabi sa kasong isinampa ng Nasicor? Kayo po'y nasuspindi. May basihan po ba at meron po ba talagang irregularidad na naganap? Siguro po ang masasabi ko lang hanggang ngayon po kasi although kahapon po natanggap ko na po yung kopya ng order through our Office of the Executive Director na pinadalhan po ng kopya ng Malacanang, wala pa rin pong naka-attach na copy ng complaint. So hindi pa rin po, sa ngayon po nangangapa pa rin po ako kung ano po ba talaga yung reklamo. Meron pong mga ilang paragraph na naka-cite dun sa order po ng ombudsman, pero hindi pa rin po klaro kung ano po ba yung kailangan kong sagutin na reklamo. So sa ngayon po, pinag-aaralan po ng mga abogado ko kung paano po namin sasagutin kasi po gusto sanang mag-file namin agad ng motion for reconsideration on this preventive suspension order so that we can also fully explain and hopefully the ombudsman will understand and lift the suspension para po makabalik na po tayo sa regular programming po natin sa Pero totoo po komisyon. ba, ma'am, totoo po ba na hindi dumaan at walang pahintulot ang komisyon sa inyo pong pagbili na bumili ang Meralco ng kuryente sa wholesale electricity spot market? Tama po ba yun na hindi po dumaan sa komite ang pahintulot? Tama naman po kasi po ang pagbili po sa merkado ng Meralco at ng ating mga distribution utilities, hindi po yun dinadaan talaga po sa komisyon. Kasi po may merkado po tayo para sa kuryente. So kung dadaan po yung isang utility, ang isang electric cooperative or private utility, magpapaalam sa komisyon bago siya bumili, magba-blackout na po bago po maka-approve ang komisyon. Kasi po, hindi po ganun yung sistema po natin. Ang inaprubahan po ng komisyon, yun pong tinatawag nating pricing methodology ng WESM. So, aprobado po yun. Tapos po may post-audit review ang komisyon sa lahat ng pinipurchase ng ating mga distribution utilities. Hindi din po ito unique to Meralco. This is the setup, this is the system for all our utilities. Chairperson, si Pinky po ito, magandang gabi po sa inyo. Nalilito lang Magandang ho gabi ako, po. paano ho kaya sasagutin ang isang reklamo kung wala pong naka-attach na complaint doon? Opo, napakahirap po. Kaya po, medyo yun pong mga abogado ko, nagka-craft. Abogado din naman po ako. Although hindi po ako litigator kasi. So, umaasa din po ako sa tulong ng mga abogadong. Ito po talaga yung ginagawa nila. So, nag-iingat din po kami kasi parang nanguhula po kami kung ano yung mga naging basehan nung preventive suspension order. Pero we'll put together as much as we can a set of arguments para po maipaliwanag base po sa pagkakaintindi po namin nung reklamo po.
Okay. So, ano ho ang inyong susunod na hakbang ng inyong legal team? Siguro kailangan po talagang hingin muna yung kopya ng complaint para magkaroon po kayo ng sagot. Sa tingin po namin kasi baka po, minsan po ganun po yung nangyayari. Pag po yung complaint ay pinadala ng registered mail, for example, natatagalan po talaga. So baka naman po, in good faith, I hope that the copy was furnished and it's on its way. Kung hindi naman po, isasama po namin yun dun sa legal arguments po. Ang balak nga po ay magpa-file po kami ng motion for reconsideration on Okay. this preventive suspension order. Opo. Maraming salamat po sa inyo, Attorney De Malanta.